3 to 5 minutes response 911 program ni Director General Nick Torre III. Tuloy-tuloy. Ang hindi makakasunod, sibak sa pwesto. Ang Chief of Police, Director ng Police sa lahat ng lugar sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila, matatanggal, marirelieve, masisibak pag hindi nakasunod. Kasi ayon kay General Torre, ito ay kailangan para to serve and protect ng PNP sa mga mamamayan. Kung naging positibo anya sa Metro Manila na mas maraming tao, bakit hindi pwede sa mga probinsya? Hindi lang po yung 3 to 5 minutes response program 911. Pati po yung mga pulis na tamad, natutulog sa opisina, mabagal gumalaw, sinibak. Meron po Chief of Police ng Rizal, tinanggal din. Kasi merong insidente doon sa kanyang lugar, hindi man lang pinuntahan, nai-report na yung problema. Yan po ngayon ang pamunuan ng ating PNP Chief. Bawal ang tamad, bawal ang hindi susunod, bawal ang hindi magtatrabaho sa lahat ng oras basta ikaw ay pulis. Kaya nga sabi niya, Philippine National Police. Pulis ng buong Pilipinas. Hindi mo kailangan sabihin, hindi ako pulis Maynila, pulis probinsya ako. Hindi. Kay General Torre pala, kahit saan ka nandoon at may pangangailangan ang taong bayan, ng tulong sa pulis, tumulong ka. Huwag mong sabihin ikaw ay hindi ka pulis na naka-assign yan. PNP, Philippine National Police, pambansang pulis. Ibig sabihin, kahit saan ka nandoon, pulis ka ng mamamayan. Ang galing. Ngayon ko lang narinig yan. Alam natin ganyan. Pero doon sa ibang mga naging PNP chief, hindi ho natin narinig. Kay General Torre, gusto niyang patunayan, pag pulis ka ng mamamayan sa lahat ng oras, pagkakataon, kahit saan ka nandoon. Nasa mall ka, mayroong halimbawa ay nangyaring hold up, at pulis nandoon ka, at wala kang ginawa, at nalaman ng PNP chief, yari ka. Hindi mo pwedeng ikatwiran, hindi naman ako naka-duty. O kaya hindi naman ako taga-ritong pulis. Hindi ho katwiran yun. Ang gusto ng PNP, kahit anong oras, dahil pulis ka, 24 hours ang serbisyo. Hindi for on duty lang. Ayun, ang napakaganda. Mabuhay ka, General Torre. Yan ang kailangan ng mamamayan sa ating kapulisan. Malalapit at ibabalik ang tiwala ng mamamayan kung ang pulis inakikita talaga nagtatrabaho katulad yan. Yung 3 to 5 minutes response sa mga 911 tawag, napakaganda nun dito sa Metro Manila. Sa dami ng tao dito, halos 25 million na yata tayo rito. Sa mga probinsya, yan din nagpapatupad. At maganda ito. Ayos, suportahan natin ng PNP. Okay? Good news yan. Naku, ano ba ito? Napapag-usapan niya mga mamahaling relo. Oh my goodness. Totoo ba, Senador Bato, na meron kang relo na halagang 25 million pesos? Tapos ang itanong sa'yo, ang sabi mo ay, okay lang, afford ko naman, kaya ko naman. Wow, dati kang PNP chief ngayon ay senador. Ay alam mo yung 25 million na halaga ng relo, ay dapat yan sa mga maraming pera lang. Pag ganyang kamahal ang relo mo at taga-gobyerno ka, mapulis ka man, senador ka man, cabinet secretary, anumang posisyon, delikado. Pagdududahan ka talaga. Totoo ba yun, senador? Tinatanong ko lang. Kasi mayroon kasing isang artistang maingay, si Gretchen Barreto ba? Marami kasing alam niya sa sabong Kasi yan ay dating malapit kay Atong Ang. Alam na alam niya ang galawan ng isabong. Noong araw pa, panahon ni Duterte hanggang ngayon. Si Bato ay dating PNP Director General noong kasagsagan ng isabong. Tapos senador na nag-imbestiga tungkol sa isabong. Diba? Noong 2021. Nung mawala yung, sabi ko nga, hindi lang pala 34, 100 sa bungero, missing until now. O tapos ngayon, napapag-usapan mamahaling relo. Kung ano yung masasabi niyan, bahala na kayo. Baka nga kaya ni Batong bumili ng 25 million halaga ng relo. Wow, mahal na mga relo niya. Kakapangilabot, ako nga Iba yung relo ko. Tama na ito. Tama na itong relo ko. Tawad na. Eto na. Naku. Talagang seryoso si si
pagpapalit nga po ng ombudsman, inamin na po ni Boying Rimulya kahapon na siya nag-apply na. Kasi po ang pagpasok sa mga constitutional body tulad ng ombudsman, ina-applyan yan. Tapos dadaan yan sa pagsusuri ng Judicial Bar Council. Yung Judicial Bar Council, kung ilan yung mga nag-apply na gusto maging ombudsman, i-rekomenda yung listahan na nag-apply kay Pangulong Marcos. Then ang Pangulo ang mag-a-approve base dun sa recommendation ng Judicial Bar Council. Sabi ni Boying Rimulya, isa siya sa nag-apply sa Judicial Bar Council dahil gusto niyang pumalit sa magre-retirong si Samuel Martires ng Ombudsman by July 27 ngayong buwang ito. Bay, maganda po ito. Tingnan natin pag si Boying Rimulya ay naging, naku, ang daming kaso dyan sa Ombudsman ng mga pro at anti-Duterte. Pro at anti-Marcos. Ang daming kaso dyan, matindi, natutulog yung iba. Ang isa pang controversial dyan, naku, paano na yung SALN? Yung Statement of Asset and Liabilities issue. Kasi sa ilalim ni Marquez, noong nakaraang mga taon, nag-warning pa nga sa amin sa media ang sino man daw ng mga taga-media na magko-comment sa kanyang policy na hindi ilabas ang SALN ng mga government official, kanyang kakasuhan. Ganon katindi ang kanyang warning. Kasi ang kanyang paniniwala, pag inilabas daw yung SALN ng isang public official, nagagamit lang panglaban, paninira sa isang public official. Grabe naman. Nakalimutan itong retired Associate Justice at magre-retiro ng Ombudsman by July 27 na ang SALN, Statement of Asset and Liabilities, yan ay obligasyon under the law na ilalabas, yan ay dapat every year ay i-file ng lahat ng government official, appointed, career, at elected, including President, Vice President, Cabinet Secretary at iba pa. Yun po yun. Statement of Asset and Liability, sinasabi ng batas, nire-require yan, mandatory yan. Pero sabi ni Martires na siya ombudsman, hindi niya dapat ilabas yan. Hindi daw niya ilalabas ang SALN ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga ng panahon ni Duterte, hindi na pag-usapan ng SALN niya. Mula 2017 hanggang matapos ang kanyang term, walang inilabas na SALN, Statement of Asset and Liability si Duterte, dahil pinigilan ng ombudsman. Kakasuhan daw niya ang mangungulit sa kanya. Ganyang klase yung mamang yan. Labag yun sa batas. Inulitin ko, nasa batas, mandatory na ipapile ng isang taga-gobyerno o sino man taga-gobyerno ang kanyang asset, ang SALN. Anong ibig sabihin niya kaya nire-required? Kasi po yan ang pagbabasihan kung nagpayaman ba, naghirap ba sa pwesto ang isang government official. Pag isang government official, halimbawa ngayong taong ito, no, nakaraang taon 2024, ang ipinail mong SALN, mayroon kang 100 million. Tapos ngayong taong ito, 2025, pag nag-file ka, naging 200 million. Aba, ibig sabihin yan, may something. Naging kurap yan. Nang abuso ka sa kapangyarihan. Kasi bakit nadoble ang pera mo, ang yaman mo, ay bawal magnegosyo sa gobyerno. Yan ang purpose. Pag bigla namang yung 100 million asset mo noon, after 1 year, biglang bumaba, ibig sabihin matino ka. Kasi hindi ka gumagastos ng pera ng bayan, ginagastos mo talaga yung asset mo para sa iyong pang sariling gastos. Okay lang yun. Okay lang bumaba yung asset mo dahil ibig sabihin yan, hindi ka korap. Hindi mo ginagamit ang iyong kapangyarihan. Kung ikaw ay maluho sa iyong buhay nang ikaw ay nasa gobyerno, ang ginagamit mo sarili mong pera kasi bumaba yung asset mo. Bumaba yung kayamanan mo, bumaba yung iyong mga kung ano mang meron ka. Ganun po yun eh. At ang SALN po, para sa inyong kaalaman, lahat yan dapat i-declare. House in lot, ilan ang house in lot mo, ilan ang kotse mo, ilan ang mamahaling relo mo. Ganun yan, naka-declare lahat yan. Pati mga damit mo, ano ba mga signature ba yung mga damit mo, yung mga travel mo sa abroad, lahat pong gastos mo. Kaya nga, Statement of Asset and Liabilities. Yun po yun. Eh, pinagbawal ni Martires. Wow! Yan ang isang record na hindi natin pwedeng kalimutan kasi unconstitutional yun. Pero wala tayong magagawa. Ginawa niyang policy eh. Yan ang babaguhin ng sino mang papalit na ombudsman. I-open ang SALN. Ang problema nito, baka yung SALN ni Digong masilip na naman. Away na naman sila nito. Kaabang-abang na naman ito. Please like and share. Subscribe and follow. Matindi. Boying Rimulya, ikaw na ba yan?